Itapon mo na yan, nanay. Mukha lang basura. Ang malamig na boses na yon ay tila isang matulis na yelo na tumusok sa puso ni Teresina. Natigilan ang kanyang kamay na may hawak na basahan, nanigas sa ere, ilang pulgada lang ang layo mula sa kinang ng mumurahing plastic wrapper na bumabalot sa parol na gawa sa lumang bote ng soft drink. Ito ang kanyang bituin, ang bituin ng kanyang Pasko. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin mula sa parol at lumingon. Nakatayo sa may pinto ng malawak na sala, si Karina, ang kanyang manugang. Perpekto ang pagkakaayos ng buhok nito, mamahalin ang suot na sedang damit pambahay, at ang mga kuko sa kamay ay bagong manicure. Sa bawat kilos ni Karina, mayroong isang uri ng kalkuladong karangyaan. Isang karangyaan na sumisigaw na hindi siya kabilang sa mundong pinanggalingan ni Teresina. Hindi ito basura, Karina. Mahinang sagot ni Teresina. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lang. Mahalaga to sa anak ko. Isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Karina. Mahalaga? Noon siguro, nanay. Noong wala pa siyang pambili ng mga tunay na Christmas decoration na galing pa sa Europe. Look around you. Itinuro nito ang buong paligid ng penthouse unit. Does this piece of trash belong here? Hindi na nakasagot si Teresina. Hinaplos na lang niya ang parol na para bang ito ang sarili niyang anak na kailangang protektahan. Sa bawat hipo, bumabalik ang mga alaala. Naalala niya ang kanyang mga daliring nasusugatan sa paggupit ng matigas na plastik ng bote. Naalala niya ang pagtitipid niya sa kakarampot na sahod para makabili ng pandikit at makintab na papel. Naalala niya ang ningning sa mga mata ng 5 taong gulang na si Renato nang una nitong makita ang parol na umiilaw dahil sa maliit na bumbilyang inilagay niya sa loob. Wow, nanay! Ang ganda! Parang totoong bituin, sabi noon ng kanyang munting anak. Sa gabing iyon, sa loob ng kanilang maliit na barong-barong, ang parol na yon ang nagsilbi nilang araw. Iyon ang simbolo ng pag-asa sa gitna ng kahirapan. Iyon ang patunay na ang pagmamahal ng isang ina ay kayang lumikha ng liwanag mula sa anumang basura. Ay naku! Pagbasag ni Karina sa kanyang pag-iisip. Whatever. Just make sure malinis yan bago umuwi si Renato. At sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang anak, biglang bumukas ang pinto ng elevator na diretsong bumubungad sa kanilang unit. Pumasok si Renato, bit-bit ang kanyang leather briefcase at isang malapad na ngiti. Ma! Karina! I'm home! Agad na nagbago ang anyo ni Karina. Ang malamig na ekspresyon ay napalitan ng isang matamis na ngiti at mabilis siyang sumalubong sa asawa para kuhanin ang briefcase nito. Hi darling! How was your day? Maayos naman. Ma, kamusta po? Bati ni Renato. Lumapit siya kay Teresina at magalang na nagmano. Okay lang ako, anak. Sagot ni Teresina. Pilit nang ngumingiti. Napansin ni Renato ang parol sa kamay ng ina. Wow, ma. Inilabas niyo na pala yan. Malapit na nga talaga ang Pasko. Bago pa man makapagsalita si Teresina, sumingit na si Karina. I was just telling nanay na baka gusto na niyang itago yan. I bought a new set of ornaments, darling. Galing pa sa Germany, para naman magkaroon ng kahit konting kislap ang Pasko natin dito. Naramdaman ni Renato ang tensyon sa hangin. Ngumiti siya ng pilit. Ang ngiting laging ginagamit para takasan ang komprontasyon. Ganun ba? Sige, sige. Actually, may dala akong peace offering para sa 2 reyna ng buhay ko. May kinuha siyang 2 paper bag mula sa tabi. Inabot niya ang isa kay Karina na naglalaman ng isang mamahaling pabango. Ang isa naman ay iniabot niya kay Teresina. Isang makapal na sweater. Para hindi po kayo ginawin, ma, sabi ni Renato. Salamat, anak, sabi ni Teresina. Niyakap ang sweater, ngunit ang init na hinahanap niya ay wala roon. O sige, akyat muna ako para mag-shower,
sabi ni Renato. May importante pa akong business trip bukas ng umaga. Mga ilang araw din akong mawawala. Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Teresina. Ilang araw. Ilang araw siyang maiiwang mag-isa kasama si Karina. May gusto siyang sabihin, isang pakiusap, isang babala. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Ayaw niyang maging pabigat. Ayaw niyang guluhin ang isip ng anak niya. Mag-iingat ka, anak. Yun na lang ang lumabas sa kanyang bibig. Hinalikan siya ni Renato sa noo bago umakyat sa kanilang kwarto sa itaas. Naiwan silang dalawa ni Karina sa sala. Nang marinig nila ang pagsara ng pinto sa itaas, ang matamis na ngiti sa mukha ni Karina ay unti-unting naglaho. Humarap ito sa kanya at ang mga mata nito ay kasing lamig ng hangin ng Disyembre. Isang tingin na nangangako ng kadiliman sa mga araw na darating. Mr. CEO, can you explain these projections again? They seem overly optimistic. Ang boses ni Mr. Velasco, ang chairman ng board at biyena ni Renato, ay tumama na parang martilyo sa loob ng nagyayelong conference room. Humigpit ang pagkakahawak ni Renato sa ballpen na nasa kanyang kamay. Sa labas, kitang-kita ang nagtataas ang mga gusali ng Bonifacio Global City, mga monumento ng tagumpay na tila nangungutya sa kanya sa mga sandaling iyon. Sir, our projections are based on the initial market analysis. Pagsisimula ni Renato, pilit na pinapakalma ang sariling boses. Ngunit alam niya at alam ng lahat ng taong nakaupo sa paligid ng mahabang lamesang gawa sa mahogany na may mali. May malaking mali. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nilulunod ng sarili niyang ambisyon. Ang pressure na mapantayan ang pamilya ni Karina, ang pressure na patunayan ang kanyang sarili, ang pressure na panatilihin ang marangyang buhay na kanilang ginagalawan, lahat ay parang isang mabigat na kadena sa kanyang leeg. Ito ang dahilan kung bakit niya minahal si Karina. Nakita niya rito ang kapareho niyang apoy, ang parehong uhaw sa tagumpay. Si Karina, ang perpektong partner sa pag-akyat sa tuktok. Maganda, matalino, at kayang makipagsabayan sa kahit sino. Hindi ito tulad ng kanyang ina, na kontento na, sa simple at tahimik na buhay. Habang nasa gitna siya ng pagpapaliwanag, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Nakita niya ang pangalang gumuhit sa screen, Nanay. Isang mabilis na kurot ng konsensya ang kanyang naramdaman. Hindi ito ang unang beses na tumawag ang ina ngayong araw. Pero pinili niyang huwag pansinin. Focus, Renato. Mas importante to. Ngunit muling nag-vibrate ang telepono. Sa pangalawang pagkakataon, may kung anong nag-udyok sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa board. Excuse me for a second. Tumayo siya at lumabas ng conference room, dala ang inis at kaba. Hello, ma? Sagot niya. Ang boses ay medyo iritado. Anak. Renato. Ang boses sa kabilang linya ay mahina at nanginginig. May halong lungkot. Kamusta ka? Ma, nasa gitna ako ng importanteng meeting. Mabilis niyang sabi. May problema po ba? Narinig niya ang pagbuntong hininga ng ina. Wala naman, anak. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Napapikit si Renato. Inisip niya ang ina. Mag-isa sa malaking penthouse kasama si Karina. Alam niyang hindi magkasundo ang dalawa. Alam niyang may mga tensyon, pero pinili niyang huwag itong pansinin. Pinili niyang maniwala na lahat ay magiging maayos. Ma, okay lang yan, sabi niya. Sa isang tonong pampalubag loob na sanay na siyang gamitin. Pagod lang siguro si Karina. Magiging okay din po ang lahat. Sige na, ma. Tawag na lang po ako ulit mamaya. I have to go. Hindi na niya hinintay ang sagot ng ina. Agad niyang ibinaba ang tawag. Pagbalik niya sa conference room, ang pakiramdam ay mas lalong bumigat. Ngunit isinantabi niya ito. Kailangan niyang maging matatag para sa kumpanya, para kay Karina, para sa buhay na pinili niya. Natapos ang meeting na wala sa oras.
Walang napagkasunduan. Lahat ay tila nakabitin sa ere. Pagbalik ni Renato sa kanyang opisina, binuksan niya ang kanyang laptop at isang email ang agad na bumungad sa kanya. Galing ito sa kanilang international partner. Subject: Urgent. Project Titan Review. Nanginginig ang kamay ni Renato habang binubuksan ng email. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salita. Serious discrepancies, potential major losses, immediate suspension of all transactions. Parang gumuho ang sahig na kanyang kinatatayuan. Sa gitna ng kanyang pagkatulala, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang executive assistant. Sir Renato, sabi nito, ang boses ay seryoso. Pinapatawag po kayo ni Chairman Velasco. Sa private office po niya, ngayon na raw po. Ang katahimikan sa penthouse pagkaalis ni Renato ay mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Para kay Teresina, ang bawat sulok ng malapalasyong lugar na yon ay tila nangungutya sa kanyang pagkatao. Ang mga mamahaling muebles, ang mga abstract na painting sa dingding, ang sahig na sobrang kintab, lahat ay banyaga sa kanya. Nanay. Mula sa kusina, tinawag siya ni Karina. Dala-dala nito ang isang baso ng orange juice. Dahil wala naman ang magaling mong anak, baka gusto mong maging kapaki-pakinabang kahit konti. Hindi umimik si Teresina. Hinintay niya lang ang susunod na sasabihin nito. Ang sahig, sabi ni Karina. Itinaas ang kanyang kilay. Punasan mo. May nakikita akong mga marka ng sapatos. Ayoko nang dumi dito sa pamamahay ko. Tumingin si Teresina sa sahig. Makintab at malinis ito. Walang anumang bakas. Pero alam niyang walang saysay ang makipagtalo. Tumango na lang siya, kumuha ng basahan at lumuhod sa sahig. Habang nagpupunas, ang bawat kuskos ng basahan ay tila isang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Ginawa niya ito para sa anak, para hindi na ito mamroblema, para mapanatili ang kapayapaan. Ngunit habang tumatagal, ang kapayapaang iyon ay tila kapayapaan na lamang ng isang panig. Kinagabihan, nagluto si Teresina ng paboritong ulam ni Renato, adobong manok sa gata. Ang amoy nito ay nagpaalala sa kanya ng kanilang munting kusina sa probinsya, isang lugar na puno ng init at tawanan. Inihain niya ito sa mesa, umaasang kahit paano ay mapapalambot nito ang puso ng kanyang manugang. Umupo si Karina sa mesa, tiningnan ng pagkain na may pagkasuklam. Ano to? Amoy probinsya. Hindi ako kumakain ng ganito. Tumayo ito at kumuha na lang ng tinapay at keso sa refrigerator. Tahimik na kumain si Teresina. Bawat subo ay tila may kasamang buhangin. Pagkatapos kumain habang nagliligpit si Teresina, napansin niyang nakatayo si Karina malapit sa maliit na mesang pinaglalagyan niya ng parol. Alam mo nanay, sabi ni Karina, ang boses ay mapanganib na kalmado. Sa tuwing nakikita ko yung basura na yan, naaalala ko kung saan ka nanggaling, kung saan kayo nanggaling ni Renato. Hinawakan nito ang parol na simbolo ng lahat ng sakripisyo niya. At sa tuwing naaalala ko yon, patuloy ni Karina, nandidiri ako. Sa isang iglap, isang pagkilos na sinadya at puno ng bagsik, binitiwan ni Karina ang parol. Tila nag-slow motion ang lahat sa paningin ni Teresina. Ang pagbagsak ng bituin, ang tunog ng pagbasag ng mumurahing plastik sa makintab na sahig, ang pagkalat ng mga piraso ng makukulay na papel. Nawasak. Ang kanyang bituin ay nawasak. Para siyang sinaksak. Isang sakit na mas matindi pa sa anumang pisikal na kirot ang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang mga tuhod ay nanghihina. Sinubukan niyang pulutin ang mga piraso. Ang mga piraso ng kanyang kahapon. Ang mga piraso ng pagmamahal niya para kay Renato. Ngunit bago pa niya mahawakan ang mga ito, isang sapatos na may mataas na takong ang tumapak sa pinakamalaking piraso ng parol. Dinurog ito ng tuluyan.
Tumingala si Teresina. Nakatayo si Karina sa ibabaw niya. Ang mukha ay walang anumang emosyon. Oops, sabi nito na may sarkastikong ngiti. Sorry, ang lampa ko naman. Hindi na napigilan ni Teresina ang mga luha. Sunod-sunod itong pumatak sa sahig, humalo sa mga durog na piraso ng kanyang alaala. Bakit? Bakit mo ginawa to? Hirap niyang tanong. Lumuhod si Karina. Inilapit ang mukha nito sa tenga ni Teresina. Ang hininga nito ay malamig. Iyan ang nararapat sa mga basurang katulad mo. Ang opisina ni Chairman Velasco ay malamig at tahimik. Masyadong tahimik. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang malakas na kabog ng dibdib ni Renato. Nakaupo siya sa isang silyang gawa, sa malambot na katad, sa harap ng isang dambuhalang mesa na gawa sa dark mahogany. Sa likod nito, nakatayo ang kanyang biyenan, nakatalikod at nakatingin sa malawak na tanawin ng syudad mula sa glass wall. You know, Renato? Nagsimulang magsalita si Mr. Velasco, hindi pa rin humaharap. This company is a legacy. I built this from the ground up. Yes, sir. Mahinang sagot ni Renato. I entrusted you with a major part of it, not just because you are my daughter's husband, but because I thought you had the vision, the aggression. Humarap na ito sa wakas, at ang mga mata nito ay kasing tigas ng bakal. I was wrong. Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Renato. The Project Titan deal? It was a disaster, a monumental failure. You were reckless, you were arrogant, and now, the family stands to lose millions because of you. Sir, I can fix this. No. Madiing putol ni Mr. Velasco. You can't. You are a liability, Renato. Isang malaking pagkakamali. Tumayo ito mula sa kanyang upuan, lumapit sa mesa, at may inilapag na isang puting sobre. The board has decided, consider this your last day. Parang nabingi si Renato. Hindi niya maproseso ang mga salita. Ang kanyang huling araw? Paano? Ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang lahat ng binuo niya. Parang isang panaginip, o mas tamang sabihing isang bangungot, ang kanyang paglabas sa opisina. Ang mga empleyadong bumabati sa kanya ay tinitingnan lang niya ng blangko. Ang mahabang pasilyo patungo sa elevator ay tila walang katapusan. Ang buong mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Nakarating siya sa basement parking. Pumasok siya sa kanyang mamahaling European car, ang kotse na simbolo ng kanyang tagumpay. Isinara niya ang pinto at doon sa katahimikan, sa wakas, ay bumagsak ang bigat ng lahat. Napasubsob siya sa manibela, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Wala na. Wala na ang lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Idinial niya ang numero ni Karina. Pero bago pa man mag-ring, ibinabana niya ito. Anong sasabihin niya? Hi darling, the failure you married just got fired. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang harapin ang pagkadismaya sa mga mata nito. Ang buhay nila ay nakatayo sa pundasyon ng kanyang tagumpay. Ngayong wala na yon, ano pa ang matitira? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang boses ng kanyang ina sa telepono kanina. Mahina at malungkot. Gusto ko lang marinig ang boses mo. At ang tanging naisagot niya ay inis at pagmamadali. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Pagsisisi hindi lang sa pagbagsak ng kanyang career, kundi sa pagiging isang anak. Ang dami niyang isinakripisyo para sa trabahong ito. Ang dami niyang binaliwala. At ngayon, ang trabahong iyon mismo ang tumalikod sa kanya. Sino ang tatawagan niya? Sino ang tatakbuhan niya? Sa sandaling iyon ng ganap na pagkatalo, isa lang ang pangalan na pumasok sa isip niya. Isa lang ang taong alam niyang tatanggap sa kanya kahit na siya ay isang bigo. Nanay. Pinaandar niya ang makina ng kotse. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero ang manibela ay tila kusa ng gumalaw patungo sa direksyon na dapat niyang tinahak noon pa. Pauwi.
pauwi sa kanyang ina. Habang binabaybay niya ang daan, nagring ang kanyang cellphone, isang text message mula kay Karina. Binasa niya ito. "Don't forget to buy the diamond earrings I sent you. We have a gala to attend this weekend." Naramdaman ni Renato ang pag-akyat ng galit at pait. Isang gala. Mga hikaw na diamante. Iyon ang mundo ni Karina. Isang mundo kung saan siya ay hindi nakabilang. Sa isang biglaang kilos, hinagis niya ang cellphone sa passenger seat. Hindi na mahalaga ang mga yon. Nakatayo si Karina sa harap ng isang full-length mirror sa loob ng kanilang malawak na walk-in closet. Ang katawan niya ay balot sa isang kumikinang na evening gown na kulay emerald green. Gawa ito ng isang sikat na designer at nagkakahalaga ng higit pa sa kinikita ng isang ordinaryong pamilya sa loob ng isang taon. Hinaplos niya ang mamahaling tela. Perpekto. Lahat ay dapat laging perpekto. Tumingin siya sa kanyang refleksyon. Hindi lang isang magandang babae ang nakikita niya. Nakikita niya ang isang obra maestra. Isang nilalang na siya mismo ang humulma mula sa putik. Isang obra na itinago ang lahat ng bakas ng kahirapan. Walang sino man sa alta sosyedad ang nakakaalam na si Karina Velasco ay ipinanganak na Karen Dasco sa isang barong-barong sa isang probinsyang niwala sa mapa. Walang nakakaalam na naranasan niyang matulog na kumakalamang sikmura o magsuot ng damit na pinaglumaan ng iba. Kinamumuhian niya ang bawat segundo ng nakaraan na iyon. At si Teresina ang buhay na multo ng nakaraan na iyon. Ang paraan ng pananalita nito, ang pagiging simple, ang mga kamay nitong magaspang, lahat ay isang paalala ng mundong kanyang tinalikuran. Kaya naman, sa tuwing nakikita niya ang matanda, isang matinding galit at takot ang kanyang nararamdaman. Takot na baka isang araw may makahalata. Takot na baka sa isang salita lang ni Teresina, gumuho ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang parol. Ang walang kwentang parol na yon. Iyon ang pinakasukdulang simbolo ng lahat ng kanyang kinasusuklaman. Basura na pinipilit gawing maganda. Katulad niya. Ang pagdurog sa parol kanina ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang, masamang kasiyahan. Para na ring niyang dinurog ang sarili niyang nakaraan. Bawat pirasong nabasag ay isang kadenang naputol. "Mom," isang katulong ang kumatok sa pinto. "Nakahain na po ang hapunan." "Hindi ako kakain yan." Walang ganang sagot ni Karina. Hindi inaalis ang tingin sa salamin. "Pakitapon na lang." Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang kaibigan. "Hello, Bianca." "Yes, darling. I'm so excited for the gala this weekend. My gown just arrived. Oh, it's divine. And Renato is buying me the new diamond set from Tiffany's. Yes, he spoils me. You know how it is." Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Si Renato ay hindi kasing yaman ng kanyang pamilya. Pero kailangan niyang panindigan ang imahe. Ang imahe ang kanyang sandata. Pagkatapos ng tawag, napatingin siya sa labas ng bintana. Mula sa kanilang penthouse, tanaw niya ang maliwanag at kumukutitap na syudad. Ang syudad na kanyang sinakop. Hindi niya hahayaang may sumira nito. Lalo na ang isang matandang probinsyana. Nakita niya si Teresina sa may sala, tahimik na nakaupo sa isang sulok, nakayuko. Tila isang anino. Isang mantsa sa perpektong larawan na kanyang ipininta. Isang malamig na determinasyon ang nabuo sa kanyang isip. Hindi na sapat ang simpleng pananakit. Kailangan na niyang alisin ang problema. Kailangan na niyang alisin si Teresina para sa kabutihan ng lahat, para sa kanyang kabutihan. Malapit na, bulong niya sa sarili. Malapit na kitang maalis sa buhay ko. Ang hapunan ni Teresina nung gabing iyon ay ang kanyang sariling mga luha. Pagkatapos ng walang awang pagdurog sa parol, itinaboy siya ni Karina palabas ng kanilang unit. Hindi palabas ng gusali, kundi sa pasilyo lamang
sa tapat ng kanilang pinto. Isang parusa. Isang pagpapamukha na kahit sa loob ng bahay na dapat ay sa kanila rin, siya ay isang dayuhan. Diyan ka muna para makapag-isip-isip ka sa mga ginawa mo, sabi ni Karina. Ang boses ay puno ng pagkasuklam. Bago isara ang pinto, may inihagis ito sa sahig, isang manipis na kumot. Baka sabihin pa ng anak mo, pinabayaan kita. At pagkatapos ay isang malakas na kalabog ng pagsasara ng pinto. Naiwan si Teresina sa malamig at tahimik na pasilyo. Yakap-yakap niya ang kanyang mga tuhod, nanginginig. Hindi lang dahil sa lamig na tumatagos mula sa marmol na sahig, kundi dahil sa lamig na gumagapang sa kanyang buong kaluluwa. Sa kanyang nanginginig na kamay, mahigpit niyang hawak ang mga piraso ng durog na parol. Ang mga ito na lang ang natitirang koneksyon niya sa nakaraan, sa isang buhay na simple pero puno ng pagmamahal. Mula sa malaking bintana, sa dulo ng pasilyo, tanaw niya ang karagatan ng ilaw mula sa syudad sa ibaba. Ang mga gusali ay kumikinang na parang mga peking bituin. Napakaganda, ngunit napakalamig. Pakiramdam niya ay mas malayo siya sa mga tao kaysa kailanman. Siya ay isang maliit na tuldok ng kalungkutan sa gitna ng lahat ng karangyaan. Pabigat. Iyon pala talaga ang tingin sa kanya. Isang pabigat. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod nang bumagsak. Walang tunog. Tanging ang pag-agos lang sa kanyang pisngi at pagpatak sa sahig. Hinayaan niya ang sarili niyang malunod sa sakit. Renato, anak ko. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay basag at puno ng pagdurusa. Nasaan ka? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, bumukas ang pinto ng elevator. Isang kapitbahay, isang babaeng mukhang kasing edad ni Karina, ang lumabas. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Teresina ang gulat sa mukha ng babae na agad napalitan ng isang tingin ng awa. Isang tinging mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Mabilis na naglakad palayo ang babae, yumuko na parang ayaw ng masangkot pa. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresina ang sukdulan ng kahihiyan. Niyuko niya ang kanyang ulo, itinatago ang muka sa kanyang mga tuhod. Nais niyang maging invisible. Nais niyang kainin na lang siya ng sahig. Maya-maya, sa likod ng nakasarang pinto, narinig niya ang boses ni Karina na may kausap sa telepono. Hindi niya maintindihan ang lahat ng salita, pero sapat ang kanyang narinig para tuluyang madurog ang anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Yes, I'm sure. Kailangan na siyang mailipat kaagad. Humanap ka ng isang maayos, somewhere clean, but not too expensive. Okay, just send me the details of that nursing home. Thank you. Nursing home, bahay para sa mga matatanda. Ang salitang yun ay tumatak sa kanyang isipan. Iyon pala ang plano. Iyon pala ang kanyang huling hantungan. Ang itapon sa isang lugar kung saan mag-isa na lang niyang hihintayin ang kanyang katapusan. Hindi na siya umiyak. Naubos na ang kanyang mga luha. Ang tanging natira na lang ay isang nakakamanhid na lamig. Isang pagtanggap sa katotohanan sa mundong ito. Siya ay tuluyan ng nag-iisa. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa windshield ng kotse ni Renato ay parang isang paalala ng kanyang kabiguan. Malamig, walang tigil, nakakabingi. Habang mabilis niyang binabaybay ang madulas na kalsada ng EDSA, pakiramdam niya ay hindi siya nagmamaneho palayo sa kanyang problema, kundi palubog dito. Ang mga kumikinang na ilaw ng syudad na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ngayon ay tila mga matang mapanghusga na nakatingin sa kanya. Isang CEO na walang kumpanya. Isang asawang walang maipagmamalaki. Isang anak na naging pabaya. Sinubukan niyang alisin ang mga isipin na iyon. Kailangan niyang mag-focus. Kailangan niyang makauwi. Pero pabalik-balik sa kanyang isipan ang nanginginig na boses ng ina sa telepono. Ang pagsisisi ay parang asidong unti-unting tumutunaw sa kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay. Hinanap niya ang huling voicemail na iniwan ng ina, ilang linggo na ang nakalipas.
Isang voicemail na hindi man lang niya pinakinggan ng buo noon. Pinindot niya ang play. Isang pamilyar at malambing na boses ang pumuno sa loob ng kotse. Tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na gabi. Anak, si nanay to. Tumawag lang ako para sabihing miss na kita. Mag-ingat ka palagi ha. Mahal na mahal ka ni nanay. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Renato. Pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa hindi na niya napigilan ang sariling mapahikbi. Ang simpleng mensaheng iyon, isang mensahe na puno ng purong pagmamahal na wala siyang ibang ginawa kundi baliwalain, ay nagpamukha sa kanya kung gaano siya kahangal. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, mabilis niyang idinial ang numero ng ina. Kailangan niyang marinig ang boses nito ngayon. Kailangan niyang humingi ng tawad. Nagring ang telepono. 1, 2, 3. Walang sumasagot. Inilipat siya nito sa voicemail. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Bakit hindi niya sinasagot? Ganitong oras ay gising pa ang kanyang ina. Automatikong napunta ang isip niya kay Karina. May ginawa ba siya? Mas lalo niyang inapakan ang silinyador. Ang pag-aalala ay naging takot. Bawat segundong lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanya. Pagdating niya sa parking lot ng kanilang condominium, halos takbuhin na niya ang elevator. Ang puso niya ay kumakarera. Bawat tibok ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. "Penthouse floor please," utal niyang sabi sa hangin. Ang pag-akyat ng elevator ay tila ang pinakamabagal na paglalakbay sa buong buhay niya. Bawat palapag na kanilang nilalagpasan ay tila isang paghakbang palapit sa isang hindi malamang katotohanan. Ding! Tumunog ang elevator, hudyat na nasa kanilang palapag na siya. Dahan-dahang bumukas ang mga pinto, at ang unang tanawin na bumungad sa kanya ay isang imaheng habambuhay na masusunog sa kanyang alaala. Isang larawang dudurog sa anumang natitira sa kanyang puso. Nakasulumpak sa malamig na sahig sa labas ng kanilang pinto. Nanginginig, yakap ang sarili. Ang kanyang ina. Parang isang punyal na sabay-sabay itinusok sa kanyang puso. Baga at sikmura, ganoon ang sakit na naramdaman ni Renato nang makita ang kanyang ina. Sa isang iglap, nawala ang pagod, ang pagkabigo sa trabaho, ang takot sa kinabukasan. Ang tanging natira ay isang dalisay at nag-aapoy na galit. Dahan-dahan siyang lumapit, bawat hakbang ay mabigat. Lumuhod siya sa harap ng ina. Ang mukha nito ay basang-basa sa luha, ang mga mata ay namumugto, at ang mga labi ay nangingitim sa lamig. Hinawakan niya ang kamay nito, nagyeyelo. "Ma." Yun lang ang lumabas sa kanyang bibig. Isang salita na puno ng sakit at pagsisisi. Itinaas ni Teresina ang kanyang ulo. Nang makita siya, ang mga mata nito ay nagpakita ng gulat. Pagkatapos ay takot. "Anak, anong ginagawa mo dito?" "Tumayo po kayo, ma." Mahinahon niyang sabi. Pilit na kinokontrol ang panginginig ng kanyang boses. Inalalaya niya itong tumayo. Niyakap niya ito ng mahigpit. At sa yakap na yon, naramdaman niya kung gaano kapayat ang katawan nito, kung gaano ito karupok. Bumitaw siya ng bahagya at tumingin sa mga mata nito. Inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. "Ma, wag po kayong maingay," bulong niya. Pinindot niya ang record button at maingat na inilagay ang telepono sa bulsa ng kanyang dibdib. Ang mikropono ay nakaharap sa labas. "Pumasok na po tayo." Binuksan niya ang pinto. Ang unang bumungad sa kanila ay ang nakakasilaw na ilaw mula sa mga chandelier. Nakaupo si Karina sa sofa, nagbabasa ng isang fashion magazine. Ang mga paa ay nakapatong sa isang mamahaling coffee table. Tumingala ito, at ang pagkainip sa mukha nito ay napalitan ng pagkabigla. "Renato, you're home early. Hindi mo man lang sinabi." Tumayo ito, ang ngiti ay pilit. Ngunit nang makita nito si Teresina sa likod niya, ang ngiti ay naglaho.
Anong ginagawa ninyo dyan, ma? Tanong ni Renato. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Bakit kayo nasa labas? Nag-aalangang sagot ni Karina. Nagpapahangin lang daw siya, darling. Hindi pinansin ni Renato ang kasinungalingan. Dahan-dahan niyang inalalayan ang kanyang ina, paupo sa pinakamalapit na silya. Binalingan niya si Karina, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng anumang pagmamahal, tanging isang malamig na determinasyon. Wala nang business trip, Karina. Sabi niya, wala na akong trabaho. Tinanggal ako kanina. Ang epekto ng kanyang mga salita ay agaran. Ang pagkukunwari ni Karina ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng hindi makapaniwalang pagkasuklam. Ano? Sigaw nito. Tinanggal ka? Paanong nangyari yon? Renato naman, ang buong buhay natin. Ang posisyon ko sa lipunan. Yun lang ba ang mahalaga sa'yo? Tanong ni Renato. Ang boses ay nanatiling mababa at kontrolado. Oo, sagot ni Karina. Wala nang pakialam. Ano pa ba? Akala mo ba nagtiis ako sa pamilya mong probinsyano para sa wala? Nagpakasal ako sa'yo dahil sa pangako ng magandang buhay. At ngayon ano? Isa kang malaking bigo. Huminga ng malalim si Renato. Ito na. At yang walang kwentang ina mo. Patuloy ni Karina, itinuro si Teresina na napayuko na lang sa takot. Pabigat. Palagi na lang pabigat. Ngayong wala ka ng pera. Ano nang gagawin natin sa kanya? Saan ko siya itatapon ngayon? Sa pinakamurang home for the aged na mahahanap ko. Dahil pare-pareho lang kayong galing sa basura. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Dahan-dahang kinuha ni Renato ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Hindi siya nagsalita. Pinindot lang niya ang stop at pagkatapos ay play. Ang malupit at matinis na boses ni Karina ang umalingaw-ngaw sa buong penthouse. Isa kang malaking bigo at yang walang kwentang ina mo. Pabigat. Saan ko siya itatapon ngayon? Sa pinakamurang home for the aged. Ang kulay sa mukha ni Karina ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng pamumutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at hindi makapaniwala. Renato? Itinigil ni Renato ang recording. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Karina. Mga matang dati hinahangaan niya, ngunit ngayoy puno na lang ng kasinungalingan at lason. Narinig mo ba yon, Karina? Tanong niya. Ang bawat salita ay mabagal at madiin. Ganyan pala ako sa paningin mo. Ganyan pala ang ina ko sa paningin mo. Isang basura na kailangang itapon. Renato, let me explain. Hindi yan. Nagpadala lang ako sa galit. Pautal-utal na, sabi ni Karina. Sinusubukang lumapit. Ngunit itinaas ni Renato ang kanyang kamay. Isang senyas na huminto ito. Sa unang pagkakataon sa kanilang pagsasama, nakita ni Karina ang isang Renato na hindi niya kilala. Isang Renatong hindi natakot, hindi na umiiwas. Isang Renatong wala nang natitirang babalikan, kaya't wala na ring kinatatakutan. Tapos na tayong magpaliwanag, sabi niya. Ang boses ay walang anumang emosyon. Tapos na rin tayong magpanggap. Naglakad siya patungo sa pinto. Binuksan niya ito ng maluwag. Ang malamig na hangin mula sa pasilyo ay pumasok, tila isang hudyat ng pagbabago. Ang bahay na ito, sabi niya, hindi lumilingon. Ang mga gamit na ito, ang buhay na ito, sayo na ang lahat. Humarap siya at sa huling pagkakataon, tinitigan niya ang babaeng minsan niyang inakalang mahal niya. Umalis ka sa bahay na ito, ngayon din. Walang narinig si Teresina, kundi ang mabilis na mga yabag ni Karina, ang malalakas na pagbukas at pagsara ng mga aparador, at ang kalabog ng mga gamit na walang ingat na inihahagis sa loob ng isang maleta. Hindi na nagsalita si Karina, ngunit ang bawat kilos nito ay isang sigaw ng galit, ng pagkatalo,
at ng nasirang pagmamataas. Dumaan ito sa kanilang harapan, hila-hila ang isang malaking maleta, hindi man lang sila tinapunan ng tingin. Ang huling narinig nila mula rito ay ang isang mariing mura bago tuluyang bumukas at muling sumara ang pinto ng elevator. At pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikan na napakabigat, napakalawak. Sa unang pagkakataon, narinig ni Teresina ang mahinang ugong ng aircon. Narinig niya ang malayong tunog ng mga sasakyan mula sa ibaba. Ang mga tunog na yon ay palaging nariyan, ngunit ngayon lang niya napansin. Ngayon lang nagkaroon ng puwang para sa mga ito. Nananatili siyang nakaupo, hindi makagalaw. Ang mga nangyari ay masyadong mabilis. Parang isang masamang panaginip na sa wakas ay nagwakas, ngunit hindi pa niya lubos na maintindihan kung gising na nga ba siya. Naramdaman niya ang paglapit ni Renato. Umupo ito sa sahig, sa tabi ng kanyang mga paa. Hindi ito nagsalita. Nakayuko lang ito. Ang mga balikat nito ay nakakuba, tila pasan ang bigat ng buong mundo. Dahan-dahan, itinaas ni Teresina ang kanyang kamay at hinaplos ang buhok ng anak. Ang buhok na dati niyang sinusuklay nung ito'y bata pa. Sa ilalim ng kanyang palad, naramdaman niya ang panginginig nito. At pagkatapos, sa gitna ng malawak at marangyang sala, narinig niya ang isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig mula sa kanyang anak. Ang tunog ng isang paghikbi. Isang mahinang hikbi na sinundan ng isa pa, hanggang sa ang kanyang matipuno at matagumpay na anak ay umiyak na parang isang batang nawawala. "Ma," sabi ni Renato sa pagitan ng mga hikbi. Ang boses ay basag na basag. "Ma, patawarin niyo po ako. Patawad po sa lahat. Pinabayaan ko po kayo." "Ma, patawad." Walang salitang lumabas sa bibig ni Teresina. Sa halip ginawa niya ang tanging alam gawin ng isang ina. Dahan-dahan siyang yumuko mula sa kanyang upuan, niyakap ang kanyang anak, at hinayaang mabasa ng mga luha nito ang kanyang balikat. Hinaplos niya ang likod nito. Paulit-ulit, pabalik-balik tulad ng ginagawa niya noon kapag ito ay nadadapa at nasusugatan. Ang CEO ay nawala. Ang asawa ay nawala. Ang natira na lang ay ang kanyang Renato, ang kanyang munting anak. Nang tumahan na ito, dahan-dahan itong bumitaw sa yakap. Ang mga mata nito ay pula at namamaga. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, nakita ni Teresina ang tunay na emosyon dito. Walang pagkukunwari, walang maskara. Napansin ni Renato ang mga durog na piraso ng parol na nakakalat pa rin sa sahig. Dahan-dahan siyang lumuhod at isa-isang pinulot ang mga ito. Ang mga piraso ng plastik, ang mga gusot na papel, inilagay niya ito sa kanyang palad na para bang ang mga ito ang pinakamahalagang hiyas sa mundo. Tumingala siya sa ina. "Gagawa po tayo ng bago, ma," sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. Mas maganda. Tinitigan ni Teresina ang anak. Ang anak na nawalan ng trabaho, nawalan ng asawa, nawalan ng kayamanan. Ngunit sa kanyang paningin, ngayon lang niya ito nakitang muli ng buo. Ngayon lang niya muling nakita ang batang minahal niya, ang batang nangakong aalagaan siya. At sa gitna ng mga guho ng kanilang dating buhay, sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay at payapang napamangiti ang sumilay sa mga labi ni Teresina. Lumipas ang ilang buwan. Ang malawak at malamig na penthouse sa BGC ay isa na lang malayong alaala. Ang tahanan nila ngayon ay isang maliit, ngunit maliwanag na apartment sa Quezon City. Dito, ang pumupuno sa hangin ay hindi ang amoy ng mamahaling air freshener, kundi ang amoy ng nilulutong sinangag at kape sa umaga. "Ma, baka masunog yang bawang," natatawang sabi ni Renato habang nag-aayos ng kanyang sarili para pumasok sa trabaho.
Abay, hindi yan, sagot ni Teresina mula sa kusina, na sinabayan pa ng tunog ng sandok na tumatama sa kawali. Sanay na ang mga kamay na to. Eto, tikman mo. Lumapit si Renato at sumubo ng kanin. Ang sarap ma. Walang kupas. Siyempre, alaga kita eh. Masaya na sila. Totoong masaya. Nakatagpo si Renato ng bagong trabaho bilang isang manager sa isang mas maliit na kumpanya, hindi na CEO. Ang sweldo ay hindi na kasing laki ng dati. Ang kotse niya ay isa na lang second-hand na Japanese model. Ngunit sa bawat umaga, gumigising siya na may gaan sa dibdib. Isang gaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang bagong boss. "Hello, sir. Good morning." Magalang niyang bati. "Yes, sir." "Opo, natapos ko na po ang report. Ipapadala ko po sa email ninyo ngayon din. Sinasigurado ko po maayos ang lahat. Thank you, sir." Ibinaba niya ang tawag. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng ina. "Okay lang ba sa trabaho mo, anak?" Ngumiti si Renato at lumapit sa ina. Okay na okay po, ma. Huwag kayong mag-alala. Kayong inspirasyon ko eh." Kinagabihan, pagka-uwi ni Renato mula sa trabaho, naabutan niya ang ina na inihahanda ang mga materyales na maliit nilang lamesa sa sala, mga lumang boteng plastik, makukulay na papel de hapon at pandikit. Ang mga pirasong pinulot niya mula sa sahig ng penthouse noon. "Oras na, ma?" tanong niya. Tumango si Teresina. Ang mga mata ay nagniningning. Magkatabi silang naupo. Sa ilalim ng liwanag ng isang simpleng bombilya, sinimulan nilang buuin ang kanilang bagong bituin. Naggugupitan sila, nagdidikit, nagtatawanan sa tuwing may magkakamali. Ang kanilang mga kamay, ang magaspang at ang dati makinis ay sabay na gumagawa. Hindi na ito isang alaala ng kahirapan, kundi isang selebrasyon ng pagbangon. Nang matapos, isinabit nila ito sa kanilang bintana. Hindi ito kasing perpekto ng mga palamuting nabibili sa mall. Hindi ito kumikinang tulad ng mga ilaw ng syudad na tanaw nila mula sa kanilang dating tirahan. Ngunit habang tinitingnan nila ang parol na sabay nilang ginawa, may sarili itong liwanag, may sarili itong init. Isang liwanag na nagmumula sa pagmamahal. Tumingin si Renato sa kanyang ina. Nakangiti ito habang pinagmamasdan ang kanilang ginawa. Isang ngiting payapa, isang ngiting kontento. Ang nangiting matagal na nawala at sa wakas ay nagbalik. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Renato ang lahat. Nawala sa kanya ang penthouse, ang mamahaling kotse, ang posisyon. Pero sa pagkawala ng lahat ng iyon, isang bagay ang kanyang natagpuan. Ang kanyang sarili, ang kanyang tahanan. At sa ilalim ng liwanag ng kanilang bagong bituin, alam niyang sa wakas, nakauwi na siya.